Explains, Part 170. Today, we're going to continue our discussion in our series in Christ Realities, Part 17. And today, we are going to talk about eternal life. What is it, and how does it apply to our daily lives? Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you and to honor you. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much also for the beautiful people who are joining us via online. We commit to you this time, this sacred time, even this learning time. We pray that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito na po ang ika-17 linggo sa pagbagtas po natin sa series na ito. Ang ibig sabihin, 16 na malalaking katotohanan na po ang ating natutunan. Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo po na sariwain ko ang mga ito sa inyong mga kaisipan. In this series, we learned, number 1, in Christ, I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am a child of God. Furthermore, also we learn in this series that in Christ, I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am charito. I am rich and godly. I am healed and healthy. I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. Furthermore, we also learn in this series that in Christ, I am divinely protected. I am inseparable from God. I am redeemed from the curse. I am God's new habitation. And in Christ, I am complete. And in Christ, I reign in life. Marami na rin po tayong na-cover at marami pa po tayong matututunan mula ngayon at sa mga susunod pang linggo ng pagtalakay po natin sa serye na ito. Moving on, we need to add one more reality today. We are going to talk about eternal life because we believe in Christ we have eternal life. Ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating eternal life? Ano rin ang ibig sabihin kapag sinabi natin na mayroon tayong eternal life? Ano ba ito? At paano ba natin ito maipapamuhay? I want to share with you 2 insights today. I will be discussing with you the exposition. And of course, as we always do, we will end this talk with the life application. Now, let's begin. Number 1, let's talk about the exposition. Maraming mga reliyosong tao ang naniniwala kapag napag-uusapan pong eternal life, ito'y tumutukoy sa buhay sa kabila pagkatapos mamatay, kaya ang tawag po dito, buhay na walang hanggan. Ang kaisipang ito'y nagsasabi na ito'y matatanggap mo lamang pagkatapos mong mamatay. Kaya ang buhay na ito ay hindi dito, kundi sa kabilang buhay. So ang ibig sabihin, kailangan mo munang mamatay bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ganitong kaisipan ay hindi po inaayunan ng salita ng Diyos. Bagaman pomoso at madalas yung naririnig
sa mga pagtuturo ng mga reliyoso at maging sa iba't ibang simbahan. Pero ito ay hindi po inaayunan ng salita ng Diyos. This is what we believe. Eternal life is a present possession of every believer in Christ. I want to say this again. Eternal life is a present possession of every believer in Christ. I want us to say this together so we will remember it for a very long time. At the count of 3, sit up straight, out loud. Ready? 1, 2, 3. Eternal life is a present possession of every believer in Christ. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI. Eternal life is a present possession of every believer in Christ. To say that is one thing, but to prove that in the Word of God is another thing. That is what we call exposition. Ano ba ang paliwanag ng Biblia tungkol sa statement po na yan? John chapter 3, verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Kung kayo po'y mapunahin, mapapansin po ninyo, yun pong has eternal life. Yung has po ay present tense. Ibig sabihin, ang eternal life ay nasa iyo na ngayon. Hindi po ibibigay pa lang pagkatapos mong mamatay. Again, whoever believes in the Son, referring to the Lord Jesus, has eternal life. Ibig sabihin, ngayon mismo, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. John chapter 5, verse 24. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Again, katulad din po ng binasa natin kanina sa John chapter 3 verse 36, has eternal life. Ibig sabihin, present tense. Ngayon mismo, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Now look at the guarantee. Because you have eternal life right now, what you possess right now guarantees your future. Look at the next line, will not be condemned, referring to the future. Because you possess eternal life right now, the guarantee is clear. You will not be condemned. That is why the Apostle Paul affirmed the fact that there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Why? Because you already have eternal life. Furthermore, he, referring to the person who has eternal life, he has crossed over from death to life. Kapansin-pansin po yung crossover. Ang Greek word na ginamit po dyan ay metabaino. Ibig sabihin change place. The word meta meaning change. Metabaino, change place. Nagbago ng lugar, lumipat ng lugar. At ang Greek word na metabaino ay nasa perfect tense sa Greek grammar. Ang ibig sabihin ng perfect tense, completed action with an ongoing result. Ang ibig sabihin ay ito. Yung paglipat ay nagawa na. Kasi ito po ay completed action. At yung nagawang aksyon ng paglipat ay mayroong nagpapatuloy na epekto. So ibig sabihin, hindi lang lumipat, yung paglipat ay may epekto ngayon at nagpapatuloy magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? Kaya kay Kristo, hindi ka lang nabigyan ng buhay na walang hanggan, sinigurado pa
hindi ka nahatulan, lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Give Him praise. Come on, make a joyful noise to God. Palakpakan. May kasamang hiyawan. Woo! Are you happy? Are you happy? Well, we should be very happy. Sabi mo sa iyong katabi, I am very happy. Doon naman sa kabila, kausapin mo naman, kanina mo pa katabihan. I am very happy. Itaas ang kamay ng mga very happy. Palakpakan, palakpakan. May kasamang hiyawan. Malakas na hiyawan. Praise God. Praise God. Ito ang pinakamasayang bahagi ng buhay natin. Ang malaman mo na may buhay na walang hanggan ka na at hindi ka nahahatulan at wala ka na sa kamatayan, lumipat ka na sa buhay. At ito'y magpakailan-kailan pa man. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Praise God. Amen. John chapter 6 verse 47. I tell you the truth. He who believes has eternal life. Again, katulad ng mga naunang binasa kong talata sa inyo, very consistent, has eternal life. Has present tense. Ibig sabihin, ngayon mismo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi katulad ng sinasabi ng relihiyon na magkakaroon ka pa lang ng buhay na walang hanggan pag namatay ka na. Para bagang kung gusto mo na ng buhay na walang hanggan, mamatay ka na. Yan ay mapanganib na kaisipan sapagkat kailangan mo munang mamatay bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayong ang sabi ng Biblia, dito at ngayon, meron ka ng buhay na walang hanggan. Itaas sa kamay ng mga naniniwala na meron na siyang buhay na walang hanggan. Palakpakan si Lord. Praise God. Everybody say, in Christ I have eternal life. In Christ I have eternal life. One more time. In Christ I have eternal life. 1 John chapter 5 verse 11, 12 and 13. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Pansinin niyo po yung word na given. Yan po sa English ay nasa past participle. Ibig sabihin po na ibigay na. Hindi po ibibigay pa lang. At ito dapat ang patotoo ngayon. This is present tense. This should be your present testimony. What is your present testimony? That you have been given eternal life. Na binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Nasaan ang buhay na ito? This life is in His Son. Who is the Son? The Lord Jesus. Look at verse 12. He who has the Son has life. Napansin yung transition from 11 to 12? Yung 11 nasa past participle. Pagdating sa 12, lumipat sa present tense. Bakit? Well, madaling maintindihan. Kung naibigay na, nasa iyo na. Sabi po sa 11, naibigay na. Kung naibigay na kanino, nasa iyo. Kailan? Ngayon. He who has the Son has life. Again, has, present tense, has life. He who does not have the Son of God does not have life. Verse 13. I write these things to you
who believe. So this letter is for the believer. I write this thing to you who believe. Do you believe? Come on, I'm asking you, do you believe? How many believers we have today? Raise your hand. Do you believe? Everybody say, I believe. I am a believer. So if you believe and you are a believer, this letter is for us. Can you say amen? I write these things to you who believe in the name of the Son of God. So the purpose of the letter is so that you, referring to the believer, you may know that you have eternal life. Present tense, have eternal life. Kaya po maliwanag pa sa sikat ng araw, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Maraming scholars ang naniniwala, Bible scholars, na ang eternal life ay lagi, mas madalas, na ang reference ay ngayon, bagaman hindi naman nila itinatanggi na may mga verses na ito'y tumutukoy sa mga bagay ng panghinaharap. Alam ko po at hindi nyo po maitatanggi na may mga verses sa Bible na ang eternal life is in reference to the future. I'll give you an example. Titus chapter 1 verse 2. Titus chapter 1 verse 2. A faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Dito sa verse na ito, makikita natin, ang eternal life is presented as a promise to be hoped for in the future. Hindi natin may tatanggi ang mga katotohanan ng ilang talata na nagsasabi ng eternal life is something in reference to the future. Something we hope for in the future. But don't worry, there is no contradiction, as the eternal life you presently possess continues into the future without end. Totoo po na mayroong reference in the future. Hindi po yan kontra doon sa katotohanan na mayroon na ngayon. Dahil ang totoo, kung anuman ang mayroon ka na ngayon, hindi na mawawala at ito'y magpapatuloy hanggang sa walang hanggan, hanggang sa future, eternal future. Can you say amen? Amen. More importantly, eternal life is more often referenced as a present possession than as a future one. Ibig sabihin, kung kukumparahan natin, sabi ng mga scholar, sa dami, by the rule of percentage, mas marami ang mga talata na ang eternal life is in reference to the present than to the future. Hindi ho yan magkakontra. Pagsamahin mo, parehas po yan tama, sapagkat ang naibigay na sa iyo ngayon ay pangwalang hanggan hanggang sa hinaharap. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Again, but the gift of God is eternal life. What is the gift of God? I cannot hear you from where I am. I need to hear this loud and clear. What is the gift of God? Eternal life. So what is eternal life? The gift of God. Ito'y regalo. Hindi hubat napansin nyo na ito'y kontra sa mga nakasanayan na po nating naririnig sa turo ng relihiyon na ang eternal life is something that we earn
It's like a reward that you have to work for it. Kailangan mong tarbahuhin, kailangan mong gumawa, kailangan mo ng serbisyo, kailangan mo ng sakripisyo para magkaroon ka ng eternal life. Kailangan mong magbigay, kailangan mong maglingkod, kailangan mong gawin ang walang katapusang listahan ng dapat gawin na ipinagagawa sa iyo ng relihiyon. Makinig maigi, mga kabiyaya. Hindi po ako laban sa mga dapat gawin. Ang mga ito'y magagawa mo hindi para maligtas, kundi dahil ikaw ay iniligtas na ng Panginoon. Ang mga ito ay magagawa mo hindi para makuha ang buhay na walang hanggan. In fact, you are even in a better position to do what needs to be done because you possess eternal life right now. Can you say amen? So what is the gift of God? Eternal life. And how can you receive eternal life? In Christ Jesus. Na kanino ang eternal life? Christ Jesus. Hindi ba yun din ang sinabi po ni John? Ang tinatahanan ng anak ay tinatahanan ng buhay. Ang hindi tinatahanan ng anak, walang kabuhay-buhay. Dahil na kay Jesus ang tunay na buhay. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God! Ako po'y naniniwala, walang pagdududa, ng sino mang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Because we firmly believe eternal life is a present possession of every believer in Christ. Are you in Christ? You presently possess eternal life. So everybody say, in Christ I have eternal life. In Christ I have eternal life. One more time. In Christ I have eternal life. Mas malakas pa. In Christ I have eternal life. We believe that with all of our hearts, that in Christ we have eternal life. Number one, exposition. Pinakita ko sa inyo sa banal na kasulatan ng buhay na walang hanggan ay pangkasalukuyan na pag-aari ng mga tunay na nakay Kristo. We need to move on. Number two, the application. If we already have eternal life, and the Bible affirms the fact that we have, can we enjoy it now? I believe so. Kasi, kung hindi natin mapapakinabangan ang eternal life ngayon, bakit ngayon ibinigay? Pangalawa, kung ang eternal life ay para lang sa kabilang buhay, bakit po ibinigay na? Di ba dapat hintayin na lang tayong makarating doon at saka na lang iabot? Dahil doon pala natin magagamit. Anong pakinabang na naibigay na sa atin ngayon, wala naman palang gamit ito. Ngayon, ang gamit pala nito ay doon pa sa kabilang buhay. Kapag ka, ikaw ay namatay na. Parang hindi ho yata makatwiran. Na nandito na sa iyo, walang pakinabang. Parang binigyan ka ng extra baggage, dala-dala mo, pero hindi mo naman magagamit. Mga kapatid, ako'y naniniwala na kung naibigay na ito sa atin ngayon, may gamit ito sa buhay natin ngayon. Mapakikinabangan na natin ito ngayon sapagkat ang buhay na walang hanggan ay nagsimula na nang ikaw ay na kay Kristo. Hindi po magsisimula pa lang pag nagpantay ang iyong paa at pumikit ang iyong mata.
Dahil ang buhay ay si Jesus. At ang sino mang na kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan si Lord. Praise God. So let me give you the life application. Number 1, live peacefully, assured of your salvation. Live peacefully, assured of your salvation. Napakahalaga po na alam mong meron kang buhay na walang hanggan. Dahil ito'y magdudulot ng kapayapaan sa iyong kaisipan. Hindi ka bagabag, hindi ka natatakot, maging hindi ka takot sa kamatayan, sapagkat alam mo ang kamatayan ay isang pintuan papasok sa buhay na walang hanggan. Dahil alam mo, ikaw ay napagkalooban na ng buhay na walang hanggan. Knowing you have eternal life means you can live each day with peace, free from fear, secure in the unchanging promise of your eternal salvation. Wala nang nervyos, wala nang takot, puno ka ng kapayapaan. Philippians chapter 1 verse 6, the Apostle Paul writes, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Sa wikang Pilipino, siya na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo ay lulubusin niya hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya payapa ang iyong isip dahil may buhay na walang hanggan, hindi ka na mapapahamak kailan pa man. Sapagkat may buhay na walang hanggan, wala ng kahatulan. Dahil may buhay na walang hanggan, lumipat ka na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Napansin niyo po ba ang Romans chapter 8 kung paano nagsimula? Romans 8:1, no condemnation. Romans 8:39, no separation. Ang guarantee that there is no separation is that because there is no condemnation. And the guarantee that there is no condemnation because you have eternal life. In Christ, you have eternal life. Ipayapa mo ang iyong isip, ipanatag mo ang iyong puso, ligtas ka na, at ligtas ka magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Number 2, live a long and satisfied life. Again, live a long and satisfied life. Dahil ikaw ay may buhay na walang hanggan, alam mo na maaari kang mabuhay ng mahaba, hindi lang mahaba, kundi pinagpala at masayang buhay. Bakit? Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay naipagkaloob na sa iyo. Knowing you have eternal life allows you to live with deep satisfaction and peace, trusting God's promise of a fulfilled and blessed life. Where? Here and forever. Dahil ang buhay na walang hanggan ay nagsimula na at dadalhin mo ito hanggang sa kabilang buhay, makinig. Hindi mo matatanggap ang buhay na walang hanggan sa kabila
na ibigay na dito at dadalhin mo sa kabila. Dahil ang buhay ay si Jesus. At kung si Jesus ay nasa iyo ang buhay. Buhay na walang katapusan. Buhay na pinagpala at pinaboran. Buhay na puno ng kasapatan. Buhay na walang hanggan. Can you say amen? John chapter 10 verse 10 from the New Living Translation. My purpose, Jesus said, is to give them a rich and satisfying life. Not just rich life, but also satisfying life. Hindi po lahat ng mayaman ay mayroong kasapatan. Isa sa pinakamahalagang kaalaman na kailangan matutunan ng marami ay ang matutong magkaroon ng kasapatan sa buhay. Satisfaction, contentment. That a person can say from his heart, I am content in life. Kontento ako sa buhay sapagkat ang tunay na buhay ay si Jesus. Maraming taong maraming pera pero hindi kontento sapagkat wala si Jesus sa kanilang buhay. Napakahalaga na makita ang tunay na contentment. Wala sa pera, wala sa bagay-bagay, wala sa asawa, wala sa pamilya, na kay Jesus. Dahil pag nasa iyo si Jesus, wala ka man na mga bagay na binanggit ko, kontento ka pa rin dahil si Jesus ang iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ecclesiastes chapter 3 verse 13. That everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Ano po yung tinutukoy na this is the gift of God? Toil, work. Maraming mga taong mali ang pananaw sa gawa. Maraming mga taong mali ang pananaw sa trabaho. Parang sumpa. Parang iniisip nila na kaya ho mayroong trabaho dahil may sumpa. Mali. Kaya daw nagtrabaho si Adan doon sa hardin dahil sumpa ng pagbagsak ni Adan. Mali. Ibinigay ng Diyos ang trabaho kay Adan. Genesis chapter 2, habilin ng Diyos, alagaan ng hardin, bungkalin ng lupa, at maging tagapamahala ng nilikha ng Diyos bago pa bumagsak si Adan. Kaya ang trabaho ay hindi sumpa. Maraming taong hindi umaangat sa buhay sapagkat mali ang pananaw sa trabaho. Hindi nagpipermis sa trabaho. Mapili sa trabaho. Sapagkat ang gusto nilang hanapin, yung magangan trabaho, malaki ang sweldo. Wala niyan. Inuulit ko, wala niyan. Kung gusto mong malaking sweldo, malaking trabaho, palagay mo ba, babayaran ka ng kumpanya ng malaki nang hindi ka pipigain? Pipigain ka ng kumpanya hanggang sa matuyo ka dahil hindi mo kayang tuyuin ang pera ng kumpanya. Pero itong mabuting balita, pag na kay Kristo ka, hindi ka kayang pigain hanggang matuyo sapagkat ang grasya ng Panginoon ay palaging nasa iyo. Amen. Now look at the verse again. You can see this on your screen. That everyone may eat and drink and find satisfaction in all his work, in all his toil. This, referring to work, this is the gift of God.
when you look at this verse from a grace point of view, you will see that our work is a gift of God's grace. You know why? The Apostle Paul said it in 1 Corinthians 15:10. I am what I am by the grace of God, and His grace to me is not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Ang grasya hindi po laban sa gawa. Ang grasya mismo ang gumagawa. Nilalabanan lang po natin ang gawa kapag ito'y dinadagdag sa grasya o ito'y kailangan gawin para makuha ang grasya. Pero kapag nasa iyo ang grasya mismo ang gumagawa sa iyo. Kaya masipag ka dahil sa grasya ng Panginoon. Shout amen. Tandaan niyo po ang verse na yan. 1 Corinthians 15:10. I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Can you say amen? Amen. Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions, look at the next line, and enables him to enjoy them, referring to wealth and possessions, it is God's will for you to enjoy them, to accept His lot, and be happy in His work. Yun ang magandang pananaw sa buhay. Masaya ka sa trabaho. Mabuti nga may trabaho ka. Masyado kang reklamador. Ha? Reklamo ka ng reklamo sa buhay. Hindi kayo tinutukoy ko. Yung iba. Mga kapatid, yung mga reklamo sa buhay, yun yung hindi nakapasok sa lupang pangako. Mga kapatid, you will never come to the point that you will enjoy this life and be happy if you have a wrong view of work. Masama lang ang pananaw mo sa gawa kapag ito'y tinignan mo hiwalay sa grasya ng Diyos. Pero pag tinignan mo ang gawa sa pananaw ng biyaya ng Diyos, maganda ang iyong paningin sapagkat kaya ka nakakagawa dahil sa biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise. Amen. Wealth and work are a gift from God. Kaloob yan ng Diyos. Psalms 91 verse 16. Napakagandang pangako. A promise that if you make the Most High your dwelling, even the Lord your refuge, if you love the Lord your God with all your heart, look at the promise. Psalms 91:16. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Kapag magandang pananaw mo sa buhay, ginawa mo ang Panginoon na kanlungan ng iyong buhay. Hindi ang sarili, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo. Ginawa mong kanlungan ng Panginoon. Sumisilong ka sa ilalim ng kanyang pag-ibig, pagmamahal. Na kaya mo man mahal ang Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa iyo. Pag naunawaan mo ang mga ito, sa wikang Pilipino ang sabi niya, bubusugin kita ng mahabang buhay. Ang dulo, didighay ka ng pagpapala at pabor ng Diyos. Amen. Kung yan ay pangako ng Diyos, wala kang karapatang magsalita na mamamatay ka na. Ha?
Maraming mga tao out of desperation, mamamatay na siya, mamamatay na siya. Bukang bibig, mamamatay na ako, mamamatay na ako. Bakit? Sapagkat hindi sila naniniwala sa pangako ng mahabang buhay. Kung naniniwala ka sa pangako ng mahabang buhay, ideklara mo, I will not die, but live. Amen? I'll show you the verse. Psalms 118, verse 17. I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Everybody, sit up straight, fasten your seatbelt. Basahin natin ito ng malakas, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Muntik na kayong magkasabay-sabay. Muntik na. Bigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Pag nagkamali kayo, closing prayer na tayo. Malakas, sabay-sabay. At para hindi kayo magkamali, yung unang bahagi na lang, akin na lang yung huli. Pag humahaba, hindi nagkakasabay-sabay eh. Yun na lang, I will not die but live. Total, yun naman talaga ang gusto nyo. Basahin natin ng malakas. 1, 2, 3. I will not die but live. One more time. I will not die but live. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. If you believe that, shout amen. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Come on! Palakpakan! May kasamang hiyawan! Woo! Hallelujah! Do you believe? Everybody say, I believe. I will not die but live. I believe I will not die but live. Kapag gising mo sa umaga, sabihin mo na agad, pagharap sa salamin, I will not die today. Not today. At bago matulog, sabihin muli sa salamin, not tonight. Do the same thing in the next day. Not today. Why? Because I have eternal life. I have Jesus. I have Jesus. I have Jesus. And Jesus is my eternal life. Amen. Ang ibig sabihin po ng verse na yan ay long life. Bubusugin ka ng mahabang buhay. Full life. At kung dumating ng hangganan at tayo po'y tatawid na sa kabila, ito'y hindi kalugihan, sapagkat sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. And even the Apostle Paul said, the time of my departure has come, and this is my coronation day. Ang kamatayan sa mga tunay na kay Kristo, hindi kalugihan. Yan ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Dahil makikita mo na ang Panginoon ng mukhaan. Hallelujah! 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 Amen! Amen! Ang mga taong hindi takot mamatay, handang mabuhay. Ang mga taong araw-araw natatakot mamatay, buhay pa, patay na. Sapagkat hindi nila mai-enjoy ang buhay na ito na pinaghaharian ng takot. Huwag matakot. Ang buhay mo'y hawak ng Panginoon. Hindi ka kayang patayin ni Satanas. Inuulit ko po, hindi ka kayang patayin ni Satanas. Wala siyang right mag-turn off ng iyong switch. Hawak ng Panginoon ang buhay mo. Pag-isipan nyo to, kung kaya ni Satanas patayin ka, dapat noon ka pa niya pinatay.
dahil perwisyo ka kay Satanas. Noon pa, mainit na ang ulo ni Satanas sa iyo. Dahil araw-araw kang nagtsatsarito. Araw-araw kang nagdi-declare, blessed and highly favored. Nagpo-post ka sa Facebook, nagkukwento ka, nagpapatotoo ka. Wala siyang magawa. Wala siyang magawa laban sa iyo. Sapagkat protektado ka ng Panginoon. In Christ, I am divinely protected. Amen. Wala siyang magawa. Because in Christ, I am inseparable from God. Wala siyang magawa. Because in Christ, I am redeemed from the curse. Sobrang ganda ng katotohanan na ikaw ay na kay Kristo. Woo! Hallelujah! 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 Parang ayaw ko nang tapusin ang series na ito. Ang yaman ng katotohanan na tayo'y na kay Kristo. Can you say amen? Number 3, life application. Live an abundant and happy life. Dahil meron kang buhay na walang hanggan, pwede kang mabuhay ng masagana, hindi lang masagana, masaya. Maraming taong masagana pero hindi masaya. Kawawa naman sila. Laki ng bahay, sarap ng pagkain, ganda ng sasakyan, pero hindi masaya. Ang tunay na saya hindi nabibili. Hindi ka pwedeng pumunta sa mall at sabi mo, pagbilan nga ng saya. Hindi ho yan nabibili. Yan po ay regalo ng Diyos sa atin. Na kahit anong kalagayan ng buhay, masaya tayo. Knowing you have eternal life unlocks a life of true abundance and joy. Filling each day with peace, purpose, and a deep, unshakable happiness. Look at that, unshakable happiness. Tunay na kasiyahan na kahit anong mangyari, masaya ka. Sapagkat si Jesus ang tunay mong kasiyahan. John chapter 10 verse 10 from the New King James Version. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. It, referring to life, that they may have more of life abundantly. Hindi lang magkaroon ng buhay, kundi masaganang buhay. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly. You see, God is able to do that. May mga taong nanonood sa broadcast na ito na maaaring hindi naniniwala tungkol sa abundance, prosperity, and blessing. Well, wala akong masyado magagawa sa inyo. Kung ayaw nyong maniwala, wag nyo. Dahil hindi naman gagawin ng Diyos sa inyo ang hindi nyo pinaniniwalaan. Kaya pwede ko lang sabihin, huwag kang mag-alala. Hindi yan mangyayari sa iyo. Dahil nangyayari lang ito sa naniniwala. Kung naniniwala ka, kasama ang abundance, blessing, and prosperity sa finished work, ihanda mo ang iyong sarili. Ikaw ay pinagpala at pinaburan ng ating Panginoon. Can you say amen? It is very clear. Look at the verse. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, not some of your needs, all that you need, lahat ng iyong pangailangan. And not only that, you will abound in every good work. Can you say amen? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who, referring to God, richly provides us with everything for our enjoyment. Who provides us with everything? God.
God who richly provides us with everything. For what purpose? For our enjoyment. God wants you to enjoy abundance. Believe. Kailangan mong paniwalaan. Nagsisimula lang ito sa paniniwala. Dahil kapag pinaniwalaan mo, diniklara mo, gagawin ng Diyos sa iyo kung anong narinig niyang sinabi mo. Hindi man overnight, hindi man instantly, pero tandaan niyo ang kasabihan ng mga incheck. Ang lakbaying kay layo-layo ay nagsisimula sa unang hakbang. A journey of 1,000,000 miles begins with the first step. Ang unang hakbang, maniwala ka. Ideklara mo. Maaring hindi agad mangyayari dahil hindi naman yan magic. Pero huwag kang mapagod, maniwala at magdeklara. At sabi ng Panginoon, anong narinig kong sinabi mo, siya kong gagawin sa iyo. Mangyayari ang iyong pinaniniwalaan. Shout amen! Number 4, I'll close with this. Live responsibly by sharing the gift of eternal life with the unsaved. Maging responsable po tayo. Huwag sarilinin ang kaloob na buhay na walang hanggan. Paapawin mo ito upang ang iba naman ay makakilala sa Panginoon. Knowing you have eternal life inspires you to live responsibly by sharing this priceless gift with those who haven't received it, inviting them to the hope and joy found in Christ. Huwag sarilinin. Kailangan mong paapawin. Kapag napuno para sa iyo, pag umapaw para sa iba. Naunawaan niyo po, kapag ikaw ay sisidlan at napuno para sa iyo, pero pag umapaw para sa iba. Alam niyo po ba ang layunin ng Diyos? Hindi ka lang punuin, kundi paapawin niya ang pagpapalang kaloob niya sa iyo. Napakaganda ng salin ng The Amplified sa John chapter 10 verse 10. Look at this. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full. What's the next line? Till it overflows. Hindi ka lang punuin, kundi paapawin. Kapag umapaw, ang iba'y mababasa ng pagpapalang pinaapaw ng Diyos sa buhay mo. When blessings overflow, others are blessed. And there is no greater blessing than eternal salvation. Kung naibabahagi mo ang material na pagpapala at dapat namang gawin, higit sa lahat ng pagpapala ay spiritual. Siguruhin ng iyong buong pamilya, mga magulang, mga anak, mga apo, ang iyong asawa, lahat kayo ay may buhay na walang hanggan. Upang paglipas ng buhay na ito, hindi lang tayo magkakasama dito hanggang sa kabilang buhay. Magkakasama tayo, isang pamilya, magkakamag-anak sa buhay na walang hanggan. Shout amen. 1 Peter chapter 3 verse 15. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Maraming mga tao ang hindi nakikinig dahil binabastos ang kanilang relihiyon. Kailangan mo bang gawin yan para sila makarinig ng mabuting balita? Kailangan mo bang insultuhin ang kanilang mga ribulto? Kailangan mo bang insultuhin ang kanilang mga pinuno? Mga salitang mapanira? Kailangan mo ba siraan yung relihiyon niya para lang ma-share mo ang pag-ibig ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos? Hindi ko kaya itong dahilan kung bakit mailap sila sa atin?
Hindi kaya itong dahilan kung bakit ayaw nila tayong bigyan ng pagkakataong makinig, sapagkat ang naririnig nilang mga preacher sa likod ng pulpito ay ang mga nag-aapoy sa galit sa relihiyon. Huwag ko kayo magalit sa relihiyon. Tulad ng hindi kayo dapat magalit sa mga di mananampalataya. Kaawaan natin sila dahil hindi pa nabuksan ang kanilang mga mata. Katulad din tayo nila. Pero kinahabagan tayo ng Diyos at nakita natin ang liwanag ng mabuting balita ng kaligtasan na kay Jesus. Amen. Kapag may nagtanong sa iyo tungkol sa kaligtasan, siguruhin mong kaya mong sagutin. Paano bang maligtas? Teka, tawagan ko yung bishop namin. Cannot be reached. Bukas, kinagabihan, namatay. Sayang na kaluluwa. Mga kapatid, kung ngayon nagtanong, ngayon mo sagutin. Hindi kinakailangan maging pastor para maipaliwanag ang kaligtasan. Hindi kinakailangan maging ordained pastor. Hindi kinakailangan maging ordained preacher. Isang ordinaryong mananampalataya kayang ikwento sa iyo ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Amazing grace. How sweet the sound. It saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Once blind, but now I see. Yun lang ang kwento ng grasya. Hindi ko man maibigay sa iyo lahat ng talata dahil hindi ko naman kabisado, pero may kukwento ko sa iyo, akong taong tumanggap ng grasya, kinahabagan ng Diyos, binago ng Diyos, pinagpala at pinaburan, inangat ako mula sa kasalanan, at ngayon ako'y may buhay na walang hanggan sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Amen. Hindi relihiyon, kundi relasyon sa Diyos sa pamagitan lamang ni Jesucristo. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan niya. Kaya ang ialok natin ay si Jesus. Iyang alok natin ay ang grasya ng kaligtasan. Huwag ang simbahan ninyo. Huwag ang obispo ninyo. Ang ialok niyo ay si Jesus. Dahil ang sino mang na kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Now let's see them again. You can see this on the screen. Ito po yung life application. Ngayong alam mo na meron ka ng eternal life, this is how we live out our eternal life. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Ready? Let's read this out loud. 4 na life application. Ready? Number 1. Number 2. Live a long and satisfied life. Number 3. Live an abundant and happy life. Number 4. Live responsibly by sharing the gift of eternal life with the unsaved. Live peacefully assured of your salvation. Live a long and satisfied life. Live an abundant and happy life. Live responsibly by sharing the gift of eternal life with the unsaved. The big idea is, in Christ, I have eternal life. Let's say that together. What is the big idea? In Christ I have eternal life. One more time, louder. In Christ I have eternal life. And because you are in Christ, you have eternal life. You can live in peace. You can live a long, happy, satisfied, and responsible life, desiring others to be saved too. And that is our desire today. That you who are watching this broadcast be saved. And the only way to be saved is receive Jesus today, because Jesus is the only Savior. Kung nais mong maligtas at tanggapin ang kaloob ng buhay na walang hanggan,
tanggapin mo si Jesus. Inaalok namin sa iyo si Jesus. Kung nais mo siyang tanggapin, manalangin tayo ng pagtanggap. Taas mo ang iyong dalawang kamay. Sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Let us all lift up our two hands to the Lord. Mananalangin po tayo ng pagtanggap. Sumunod po tayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo't higit sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Praise God. Sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon sa pamagitan po ng broadcast na ito, sa oras na ito, ay nakikigalak po kami sa inyo at gusto naming sabihin mula sa ikaibuturan ng aming puso, mula dito sa EMI, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Amen. Tayo po ay dumako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin. Gayon din naman matapos maghapunan, ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya.
Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Alright. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time, louder. In Christ, I have eternal life. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!